Pagkatapos ng aksyon journalismo sa primetime panalo ng TV5. Suicide raw ang isa sa 10 nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa buong mundo. Pero bakit nga ba kinikitil ng isang tao ang kanyang buhay? Ikwento mo, Faye Tobias. Depression o labis-labis na kalungkutan at pagkakaroon ng maraming problema ang mga karaniwang dahilan kung bakit nagpapakamatay ang isang tao. Ayon sa National Center for Mental Health, ang suicide ay pang-10 sa leading cause of death ng mga tao sa buong mundo. There is some disturbance, no? Magulo yung buhay nila, usually feel helpless, no? Wala nang makakatulong sa kanila, and they feel hopeless. No? Yung tatlong H, and then the other H is hapless. Well, among Asians, no, mix ang reason for committing suicide. Marami yung basically shame and guilt. Si dating Secretary Angelo Reyes na sinasabing nagbaril sa sarili na sangkot sa iskandalo ng umano'y pabaon system sa AFP. Ayon sa mga psychologist, hindi naman madalas para sa isang sundalo ang magpatiwakal, maliban na nga lang kung ipit na ito sa gyera. Ang pagbabaril din sa dibdib ay indikasyon raw na matinding sama ng loob. Sabi ni Dr. Vicente, posibleng nagdulot ng patong-patong na stress ang pagkakadawit ni Reyes sa isyu ng katiwalian. Pero ang posibleng dahilan, dala na raw ni Reyes sa hukay. We don't know ano pa yung mga problems niya, whatever stresses niya, but definitely I can say na pag ikaw ang accused, no, that is very stressful. Maselang usapan ng suicide. Ayon kay retired Archbishop Oscar Cruz, bagamat tinuturing ito bilang isang kasalanan, lumuwag na rin ang simbahan sa mga nagpapakamatay at ngayon sila'y binibendisyonan na. To me, a very unfortunate incident that a soldier at that supposed to be courage incarnate would be able to do that to himself. Faye Tobias, News 5. At sa puntong ito, makakausap po natin sa telepono ang tagapagsalita ng pamilya Reyes na si Patricia Daza para po dyan. Magandang gabi, Pat P. Hi, Cheryl. Good evening. Pakikiramay sa pamilya Reyes. Maraming salamat. Kamusta na ang pamilya Reyes ngayon, Pat P? Well, Cheryl, as expected, the family is very devastated and very shocked at what happened this morning. So the family is really grieving, and they are finding strength na lang in the sympathies and the prayers and the outpour of love that everybody is showing today, no? So, but otherwise, talagang we're all in shock talaga sa nangyari kaninang umaga. Pati isang official statement ang inilabas ng pamilya Reyes. Ano ang laman kanilang official statement? Well, basically, just they're asking, no, that they give the family, everybody respect first their silence, and they want to grieve, no, and they just want to say that their father was really a loving husband and dedicated father, and that they will really miss him, and they are finding strength. And they believe that all his life, the father served the country with honor, dedication, and integrity. Magiging bukas ba sa publiko ang burol ni Secretary Reyes? At may panawagan ba kayo? The Secretary's family, no, has requested lang talaga na sana today at least, no, only close family and friends come today, and dun sa mga nanlait kay Secretary, those who humiliated him, those who belittled him, those who fabricated lies, alam naman nila kung sino sila, no? So wag na silang pumunta para hindi na nila dagdagan yung ano ng pamilya, 'di ba? Yung sama ng loob ng pamilya. So ngayon nailipat na ba sa Ascension Chapel ang mga labi? Yes, oo. Nandito na kami sa Ascension Chapel. Okay. Oo. Patricia, Papi, maraming salamat sa iyong oras. Thank you, Cheryl. Salamat rin. Okay. Sige, thank you. Samantala, matapos ang biglang pagkamatay ni General Angelo Reyes, time out muna ang Senado sa pag-iimbestiga sa milyon-milyong pabaon sa mga retiradong general ng AFP.
Hindi naman naiwasan ng isang kaibigan ni Reyes na ungkatin ang mainit na eksena noon sa Senado na maaari raw naging mitsa rin sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Gerard de la Peña, ikwento mo. Sa tindi ng mga salitang binitawan sa huling Senate hearing na dinaluhan ni dating AFP Chief Angelo Reyes, sabi ni Senador Gringo Honasan, posibleng ito ang dahilan ng pagkamatay ni Reyes kanina. Let us look at what is on the record. Dun sa unang hearing, na kita natin na emosyonal si Secretary Reyes dahil sabi niya may reputasyon siyang pinoprotektahan. Pero ang mga senador, hugas kamay sa sinabi ng kasamahan. General Reyes is a graduate of PMA. He used to be a chief of staff, so he went through all the pressures necessary to survive. Ang malapit na kaibigan tuloy ni Reyes na si retired Navy Commodore Rex Robles, hindi na iwasang tirahin si Trillanes sa inasta nito sa hearing. Si Trillanes kasi mahilig magpagwapo dyan, pero corrupt din yan. He receives money from all sorts of people, regardless of political alignment. If he cannot admit that in public, he better kill himself also. Pero nagmatigas pa rin si Trillanes sa ginawang paggisa kay Reyes sa umano'y anomalya sa daang-daang pondo sa AFP. We would have wished or preferred that things were ended in a more pleasant note, but that's just how life was meant to be for all of us. Pero kahit patay na si dating Cabinet Secretary at AFP Chief of Staff Angelo Reyes, tuloy pa rin daw ang investigasyon ng Senado. Pero ang hearing na nakaschedule sa Huwebes, sa February 18 na lang itutuloy. To the family of the late General Angelo Reyes, they need strength at these times. So we should respect their privacy at the moment. That's it. Gerard de la Peña, News 5. Mahigit 5,000 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab kagabi sa Agham Road sa QC. Kasabay po nito, inihahanda na ng QC government ang 3 relocation site para sa mga apektadong residente. Ikwento mo, Franz Noguera. Mabilis kumalat ang apoy sa Barangay Central Agham Road sa QC kagabi dahil dikit-dikit ang mga bahay dito. Walang nagawa ang may 5,000 residente. Ang iba, kanya-kanyang bitbit ng gamit na maisasalba. Mahigit 50 truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog, pero nahirapan pa rin silang apulahin ang apoy. Hindi pa masabi kung ano ang sanhi ng sunog. Sa supply naman ng tubig, medyo nahirapan tayo. Dahil nga sa isa lang yung fire hydrant na pinagkukunan natin. Nagmistula ng mga evacuation center ang kahabaan ng Agham Road sa dami ng pamilyang naglagay ng gamit at tumigil sa kalsada. Si man yung nagano dyan may magandang puso, hipuin sana ng Diyos na mabigyan kami ng tulong lahat. Inaumagahan, mas kapansin-pansin ang lawak ng pinsala ng sunog. Dito sa harap ng opisina at basketball court ng Napocor, pansamantala munang tumuloy ang mga nasunugan. Sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat naman ang pamilya ni Rosendo. Bukod kasi sa ligtas yung lahat, naisalba rin nila ang kanilang mga bentang prutas. Paninda, sana maubos para at least makabili kami ng damit. Diba? At saka ng makapagrento din kami ng bahay. Agad namang nagpaabot ng tulong ang QC government. Nagunahan ang mga nasunugan sa pagkuha ng mga donasyong damit. Nagpamigay din ng libreng vitamins para sa mga bata. Maging ang action center ng News 5, naghatid din ng makakain sa mga residente. Pero may ilan pa ring mas piniling mamalimos sa mga sasakyang dumadaan. Pansamantala namang isinara ang northbound ang Agham Road kung saan nagkalat ang mga nasunugan. Franz Noguera, News 5. Mga kabirita ni Secretary Angie Reyes nagulat din sa kanyang pagkamatay. Ang pag-ibig ay tapat. Gwapo-gwapo